Ako Si target ko rin sana makauwi. si Ezekiel, Oo. Ezekiel ng ano. Tsaka yung ano ko, mga elders doon, yung sasakyan namin. Kasi pag Amerikano malaki kailangan. Lalo na si Brad, Harry. Aw, Pag yung sasakyan mo maliit. napansin ng Amerikano yung live natin. Pag naka-selfie pala, lahat ng mga letters diyan magbabaliktad. Sabi niya, James, yung letter mo ba't mga baliktad? Sabi niya sa live. Itong buwan lang na to. Sabi ko, oo nga no. Kaso dapat mirror. Pag selfie. Pag ganito ngayon, hindi na ako magaganito. Magaganito na ako. Yan o. Pag nakaganon pala sa harap, baliktad lahat. Kaya sabi ko, uy, James, baliktad. Sabi niya, ano nangyari? Ganyan ba talaga yan? Sabi niya, di ko alam sir. Sabi niya sa Amerikano. Say hi ka. Ah, O yan o, pogi no. hindi pa. Ipindutin ko pa lang. Ay, hindi pa ba naka-live yan? Sige, sabihin mo na yung number. Nag-finish na agad. 624. Nag-finish na po. 624. Alam, Opo. Kasi may finish eh. 624. Hindi nila, taga-mormon yata sa mga Hindi lang po ikaw ang nagsabi niyan. 624. Decente. CEO yan. Ayaw nga, Maka-live na eh. Alive na. Each day I do, I golden need by helping those who are in need. My life on earth is Palestine, and so I'll do the best I can. God's evening sun is sinking low. I feel my days and I'm not slow to meet the days that I have gone, where there will be no setting sun. To be a child of that state, my light will shine along the way. I'll sing His praise while ages roll, and try to help some troubled soul. As evening sun is sinking low, I feel my days and I'm slow to meet the days that I have gone, where there will be no setting sun. The only light that will endure is one that's right and good and pure. And so for God, I take my stand. Each day I rain or helping hand. God's evening sun is sinking low. I feel my days and I'm slow to meet the days that I have gone, where there will be no setting sun while going down. That's where it goes. I try to live some troubles low. I try to turn the night is day. Make
our days and our souls. During the days that I have gone, where there will be no setting sun. $277. $277. Speak, O Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth, let it be in us, shape and fashion us in your likeness. That the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence to humility. Bless our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of God that can never fall, let our truth prevail over unbelief. Sing, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the height of your plans, your plans. Truth unchanged from the thought of man, that will take go down to eternity. And my grace will stand on your promises, and my faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your curtains fill, and the earth is filled with your glory. $245. 245.
Shall we rise? Let's sing hymn number 245. Pagkatapos, pangunahan tayo ni Brother Larry sa opening prayer para tayo lumakas sa tayo. 245. My Lord has garments so wondrous fine, and murder texture feels. Its fragrance rich to the heart of mine, with joy might be in thrills. Out of the ivory palaces, into a world of woe. All is great, eternal love, make my Savior go. His life had also its sorrow sore, for aloes had apart. And when I think of the cross he bore, my eyes with teardrops start. Out of the ivory palaces, into a world of woe. All is great, eternal love, made my Savior go. In garments glorious he will come to open wide the door, and I shall enter my heavenly home to dwell forevermore. Out of the ivory palaces, into a world of woe. All is great, eternal love, made my Savior go. Likewise, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, salamat po sa mundo sa pagmamagligtas ng sama at ikot upang kami mag-aral ng mga banal sa kita. Ako po pa sa lahat ng biyaya at mga pagkabalang pinagulong mo sa amin sa lahat ng mga araw at inan sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng mga biyaya para ito at sa lahat ng mga iba anak sa aming mga kapatid sa kanyang pagkakaya, patuloy po sila ng mga hindi sa kaluban, sila ng mga biyaya ng palagay. Salamat po sa kalakasan ng mga lumang karuan sa aming buhay na patuloy namin at namin. At namin sa iyo. Salamat
ingatan at ingalayo sa ating Panginoon. Ang lahat ng Ama ay patuloy pa namin sa iyo sa mga araw na dumaraan sa ating buhay. Ingatan at kung sa amin ang mga biyaya o pagpapala na kailangan ng bawat sa amin. Sa mga Ama, kailangan po ang anak na gagamitin na siya magpapahayag sa amin ng mga kalimutan na hindi po siya ng kasungan mula sa iyo sa kalimutan. At ikaw, upang may pag-atin ka sa amin ng mga salita na naawit sa iyo na nakuha. Ikaw ay manalangin ang mga ito. At namin sa pag-ulot ng isipan, namin ito sa patuloy ng pagkakaan sa mga sa mga hindi namin nilinaha ang kailangan at ikaw ang amin sa panahon ng pag-aaral. At ng mga patuloy sa mga palagi sa iyo sa pangalan ng anak si Jesus na ang Panginoon. Amen. Amen. Doon pasuyo ako. Kaso 5 piraso lang yan. In notes na bigyan mo sila tag sa hati na lang, share na lang sila. Isa lang yan. Tag-isa lang. Share na lang sila. Si Sister Crisali, isa na lang din. Share na lang siya. 5, 6 yan. Okay. Si sister. Okay, good evening mga kapatid. It's a blessing again to be with you this night para sama-sama natin pag-aralan ng salita ng Diyos. So if you have a Bible with you, open it in Philippians. We will start chapter 2 this evening, 1 to 11. Chapter 2, verse 1 to 11, yung bibigyan natin ng pansin. Last mga midweek natin, natapos na natin ang chapter 1. So this is now lesson 4. Pang-apat na lesson na ang nagagawa natin at nasa chapter 2 pa lang tayo. Okay, so yung libro ng Philippians ay may 4 chapters. So basahin po natin ito. Konti lang ito, 4 chapters lang. 104 verses and approximately more than 200 words lang yan. So ulit-ulitin natin basahin. Maaari, magagandang memorya, pwede natin i-memorize. So yung lesson 2 natin, pinag-aralan natin yung blueprint. Kaya ang nakuha natin background yan, ito, yung blueprint ng isang bahay. Ito yung verse 1 to 11, ito yung blueprint ng isang kongregasyon na matured. Ang mga members ay humble. They are humble servant. Yung mga leaders nila, mga nangunguna sa kanila ay faithful. Then, mayroon silang mapagpasalamat na buhay. Then, yung mga member ay nakikisamang ipahayag ang ebanghelyo, gospel partnership or fellowship. Not only the preachers or the leaders, but also the members are proclaiming also the gospel. Then, patuloy silang lumalago at yung buhay nila ay Christ-centered love. So yan yung pattern ng isang kongregasyon na matibay, malago at matured. Hindi yung malaki ang building, hindi sinabi diyan, maraming member, hindi sinabi diyan. Even konti kayo, sa isang local congregation, kung meron sa atin yan, it means we are matured congregation o local church. So yan yung lesson 2 natin. Then yung lesson 3 natin, last midweek natin, pinag-aralan natin yung 12 to 30. So yung 12 to 30, hinati natin sa 3. Yung una ay yung advances through suffering. So yung mga trials na nangyayari sa atin ay ginagamit ng ating Panginoong Hesus yun para may advance yung gospel. Kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Then, yung advances through faithful living sa paraan ng pamumuhay natin, na ibabahagi natin ang ebanghelyo sa mga kakilala natin. Even hindi mo ibubuka yung bibig mo, pero nakikita nila kung paano ka makisalamuha sa kanila sa paraan ng trabaho mo, sa opisina,
nakikita yung pagkakristyano mo sa pananamit mo, sa pananalita mo, nakikita yung pagkakristyano mo, na i-advance yung ebanghelyo o na ipapangaral yung ebanghelyo even though hindi mo binubuka yung bibig mo. Then, number 3, verse 27 to 30, the gospel advances through faithful Christian. Okay, so yan yung lesson 3 natin. So lesson 4 natin, chapter 2, verse 1 to 11, ito yung outline. Nandito yung mga passages niya. Then verse 1 to 2, about the foundation of Christian unity. Then, practice of Christian humility. Then, develop of Christ's mind. Then, humiliation of Christ and exaltation of Christ. So, yan lang yung bibigyan natin ng pansin. Medyo maiksing, medyo mahaba ng konti. So, ang pamagat ng lesson 4 is the mind of Christ. Bakit naging title niya yung the mind of Christ? So, kanina habang ginagawa ko ito, sinearch ko kung ilan yung word na mind sa chapter 2. So, yan yung lumabas. Sa verse 2, be like-minded. Sa verse 2 pa rin, be one of mind. Verse 3, lowliness of mind. And verse 5, let this mind be in you. Then, be like-minded. So, 2, 4, 5 beses na paulit-ulit yung let this mind be in you. When we say, when the book of Philippians say, let this mind be in you, ang ibig sabihin ay hindi nasa isip lang, kundi ang sinasabi niya, ito dapat ang magiging attitude ninyo. Yan yung ibig sabihin ng be like-minded. Be like-minded means unity, ang pinapalabas niyan. Pero mamaya ididiin natin kung anong ibig sabihin ng the mind of Christ. The mind, again, ulitin natin, it means the attitude of Christ. Okay, napindot ko. Ibalik natin ng konti. So verse 1 tayo, Sister Rosemary, pakibasa ako ng verse 1. Kaya nga, kung mayroong anumang kaaliwan kay Kristo, kung may anumang kaginhawaan, ulot ng pag-ibig, kung may anumang pakikisama ng Espiritu, kung may anumang pagmamahal at habag. Okay, so, yung therefore dyan, yung therefore, anong lagi natin sinasabi, Brad, pag nakakabasa tayo ng therefore? That's the conclusion of the previous verses. Yung chapter 1, verse 28 to 30. Yun yung isa na sabi niya, therefore. Kaya nga. So that's chapter 1, verse 28 to 30. Yan yung conclusion niya. Or sabihin mo na lang, buong chapter 1. That's the conclusion of chapter 1. Therefore, kung mayroon anumang kalinawan. So yan yung 4 spiritual blessings. 4 spiritual blessings na magmo-motivate sa atin bilang isang Kristiyano paano i-maintain yung pagkakaisa. Yung 4 na yan. Ano yung una? Yung consolation kasi ang ginamit. O kaaliwan sa Tagalog. Nasa baba. Kaaliwan. Ang ibig sabihin ng consolation is from the Greek word paraklesis. Paraklesis. Klesis from the Greek word kaleo. Kaleo. Para, nung pinag-aaralan ko yan, though 20 years ko nang alam yung salitang yan, nung nag-aaral pa ako, para it means sa tabi. Kaya pala yung Tagalog, sabi ko, para, mama po, para, sa tabi. Yung pala ibig sabihin nun. It means alongside. Kasi para, it means alongside. So, pag kinatok mo yung jeep, mama, para po, sa tabi lang po. Di ba? Yun yung kadugtong nun? Para, sa tabi lang po. Sabi ko, may Greek word na pala mga Tagalog. Para. Alongside. Kaleo, klesis, it's a verb.
Kaleo is a noun. It means call. Mga tinawag. Mga tinawag. So, consolation in Christ, it means Christ encouraged us. Since Christ encouraged us, inaliw tayo ng ating Panginoong Hesus. Anong dapat natin gawin? Ano yung isusukli natin? Since naka-experience ka ng pag-aliw, aaliwin mo rin ang iba. Yun ang ibig sabihin ng paraklesis. Para magkaroon ng unity. Inaliw ka ni Kristo, yung experience mo yung na-experience mo na pag-aliw kay Kristo sa'yo, aliwin mo rin ang ibang tao. Yan ang ibig niyang sabihin. So, para may promote mo yung unity. Spiritual blessings to maintain that unity of the church. The number 2 is comfort. Since kinomfort tayo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa mga pagsubok natin sa buhay, so gawin din natin sa iba. Aliwin ang iba, i-comfort din natin ang iba. At ang pangatlo, from the Greek word koinonia, it means fellowship. Fellowship o pakikisama sa Espiritu. Pakikisama sa Espiritu. Sa pinag-aralan na natin ito, sa Colossians 3:14, above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Yung pakikisama sa fellowship. Pag sinabi mong fellowship kasi sa ating panahon ngayon, kainan. Fellowship. Punta tayo doon. Meron salu-saluhan doon. Salo-salo kasi yan. Sa fellowship is salo-salo. Pagsasama-sama. So, when we take the bread, drink the wine, the fruit of the vine, and collection, sa pagko-collect, pagbibigyan natin ng collection, meron tayong pakikisama sa bawat isa at sa ating Panginoong Hesus. So, kasi naging question yan, kung paano yung kagaya ng 2 o 3 yung kongregasyon. So, it means pag hindi ka nag-take ng Lord's Supper kasi tapos ka na dun sa pang-umagang worship, hindi ka nakiki-fellowship sa kanila. Kasi yung pag-take ng Lord's Supper is pagpapakita ng pakikisama sa kanila. So, nasa iyo na yon kung gusto mong mag-take ng umaga, kung ilan yung pinuntahan mo doon, tatlong service sa isang araw. So, it means 3 beses ka rin, nasa iyo na yan. Nasa iyo na yan. Kasi hindi naman fellowship lang sa local congregation, kundi tayo ay nasa general, universal kingdom. So, universal kingdom, not only to the local congregation. Then, number 4 is the affection or yung pagmamahal at habag. Pagmamahal at habag. So, yung ito yung 4 na blessings na ibigay ng Panginoon para yung title natin. Ito yung pundasyon. Pundasyon ng Christian unity. Yung 4 na yan. Kaaliwan, kay Kristo, kaginhawaan, dulot ng pag-ibig, that's number 2. Pakikisama sa Espiritu, that's number 3. At number 4, pagmamahal at habag. Yan yung pundasyon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Hesus. Then, verse 2, Brad Shalom. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa na pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Okay, so, dito, ito yung kasiyahan ni Apostol Pablo. Ano yung magpupulfill? Fulfill my joy. Sa pamamagitan ng 4 na ito uli. 4. So, four expressions that describe unity. Number 1, ang sabi niya, being like-minded. So, ito yung naglulubos kay Apostol Pablo ng kanyang kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang pag-iisip. Iisang pag-iisip.
Kagaya niyan, pag midweek, meron tayong pare-parehong pag-iisip na a-attend ng midweek service. Be like-minded. Kapag ang kongregasyon, brethren, ay kontra yung isa, so wala silang pagkakaisa. Kasi hindi sila nagkakaisa ng pag-iisip. So that number 1. Pangalawa, pagkakaroon ng magkakatulad na pag-ibig. Then number 3, pagkakaisa sa damdamin. At pagkakaroon ng iisang layunin. Iisa, pagkakaisa, iisa. So paulit-ulit niyang sinasabi ni Apostol Pablo yung salitang pagkakaisa. So ito yung naglulubos ng kagalakan ni Apostol Pablo. So the same din sa preacher. Pag nakikita niya yung mga member ay nagkakaisa, matutuwa rin yung preacher. At hindi lang siya yung natutuwa, even ang ating Panginoong Hesus. Even ang ating Panginoong Hesus ay natutuwa kapag ang isang lokal, at hindi lang lokal, even other congregation, ay meron nito. Pero minsan pag nakakabalita ka ng isang local congregation na nahati, bakit nahati? Anong nangyari doon? Kasi Brad, di nagkasundo yung dalawang elder. Nagdebate sila, nagdidebate. Minsan nangyayari yan sa gospel meeting, may mga bisita pa. Yung question malayo na doon sa pinag-uusapan, gusto lang ma-recognize yung iba na preacher. So salita ng salita dito, ayaw naman tanggapin. So nagkakaiba sila ng direksyon na. So nawawala na yung unity. Nawawala na yung pagkakaisa. So pag meron ang isang kongregasyon nito, natutuwa ang ating Panginoong Hesus. At ito rin yung nagfulfill sa kagalakan ni Apostol Pablo. Verse 3, Brethren. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa makasariling ambisyon o pagyayabang, kundi sa kapakumbabaan ay ituring ng bawat isa ang iba na higit na mabuti kaysa sa kanyang sarili. Thank you. So ito ay kaaway. Itong dalawang ito ay kaaway ng pagkakaisa. Kaaway. Pag may mataas ang ihi doon, yun. Sa isang kongregasyon, o pag may elder, mataas ang ihi, ang nangyayari? Nagkakawatak-watak. Kasi ito yung kaaway ng unity o pagkakaisa. Selfish o makasariling ambisyon at mas maganda yung Tagalog niya, no? Yung conceit, malalim. Hindi natin gaanong ginagamit yan. Pagmamayabang. Pagmamayabang. Selfish ambition, it means seeking personal advantage. Yung advantage niya, yung kanyang iniisip, yung recognition niya, ay mas nakapag-aral ako doon, mas matalino ako doon, mas mayaman ako doon. So dapat ako yung ma-recognize, hindi siya. So yun yung selfish ambition. Then yung pagmamayabang, madali na lang yan, yung empty glory. So ito yung halimbawa sa next slide. Yan yung halimbawa ng kaaway ng pagkakaisa. Selfish ambition, yung taong yun, person asks, what I will receive? Anong matatanggap ko pag ginawa ko to? Pangalawa, will people recognize me? Pangatlo, why was someone else selected instead of me? Then, why did they not follow my idea? Then, how can I become more important? So, iyan yung iniisip ng isang self-serving o selfishly ambitious person. Yung selfish ambition produce competition, jealousy, suspicion, resentment, laging nakikipag-argue, and
division. Nagkakaroon ng division. Then, ano ang sinasabi ng pride? I am always right. Ako ang tama. Mali ka, Brad. Ako ang tama. That's pride. Then, my opinion is more important than your opinion. I do not need correction. I deserve special treatment. The church cannot function, ano daw? Without me. So, yan yung sinasabi ng pride. At yan yung mga sinasabi nang hindi ipinupurso yung unity sa loob ng iglesia. Sa Matthew 6 verse 1, take heed that you do not do your charitable deeds before men. Huwag pakitang tao. Ang ibig niyang sabihin, to be seen by them. Kundi, magtrabaho ka lang na hindi mo hinahanap yung kapalit, yung recognition, o yung makikilala ka. Kundi, ang Diyos ang dapat makilala sa lahat ng ginagawa natin. Okay. Verse B pa rin ito. Yung kadugtong niya kanina ay yung pinag-aralan natin. Yan. Then, that's A. Then B, but, ano daw gagawin natin? Practice humility. I-practice natin yung pagpapakumbaba. Lowliness of mind, but in lowliness, sa Tagalog saan? Kundi, sa pakakumbabaan ay ituring ng bawat isa ang iba na higit. Alam niyo ba yung may mataas ang ego, mahirap gawin yan? Yung ituring mong ang iba ay mas higit sa iyong sarili. So, humility recognize our true position. We are created by God. We are sinners in need of grace. Our abilities comes from God. We depend upon God for everything. Kaya hindi ka nagmamataas kasi wala kang pag-aari. Nare-recognize mo yon. Then we are servant. So you recognize that you are servant also. You are not a master of the church. So, anong gagawin natin? Kung nare-recognize mo ito, yung ginawa ng Panginoon sa'yo, mayroon kang pagpapakumbaba. Kaso, pag yung iba, hindi. Anong sinasabi ng iba doon? Kasi yung iba, ang sinasabi ng iba, wala kang utang na loob sa mga magulang mo. Ay, hindi. Nandito ako sa kinalalagyan ko ngayon dahil sa akin, hindi dahil sa kanila. Pero hindi nila ma-recognize na kung wala yung magulang, wala rin sila. Hindi. Wala siyang naitulong nung nag-aaral ako. Pinaaral ko ang sarili ko. So, hindi na-recognize yung ginawa sa kanya. So, even us, kailangan din natin i-recognize yung ginawa, yung position natin, yung true position. Sino ba may-ari sa'yo? Number 2, B is esteem others better. It means giving proper honor to others. Placing their welfare before our self-interest. Ipangunang iba bago ang ating sarili. John chapter 13, 14, 15, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash others' feet. Kung ginawa ko, ako ang Panginoon ninyo, tinatawag nyo akong guro, rabbi, teacher, Lord, pero hinugasan ko yung mga paa ninyo, gawin nyo din sa iba. Ipinapakita doon yung service ng ating Panginoong Jesus. Pinag-aralan na natin yung verse na yan. Okay. Next. Pinag-aralan na. Humility means, ano ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Listen before speaking. Minsan, hindi pa rin ako nakikinig minsan. Yung parang gusto ko yung ako lang yung nagsasalita, hindi nakikinig. Pero, ang pagpapakumbaba pala, pakinggan mo rin ang iba. Uy, ano nangyari? Connection loss. Play. Nawala sa akin. Listen before. Ano daw yan, Sister Mirna?
Listen before you speak. Before you open your mouth, listen first. Matuto tayong makinig. So, ang pagprapractice ng pagpakumbaba, matuto kang itikom yung bibig mo at makinig. Number 2, accept correction. Kung ikinokorek ka, minsan kasi sa atin doon, pag may konting radon, dapat mas maganda yung ganito. Defensive na tayo agad. So, it means may pride pa tayo. Pero ang mapagpakumbabang tao, nakikinig doon sa correction sa kanya. Hindi defensive. Yan din ako noon. Defensive ako. Pag kinorek mo ako, kahit maliliit, na sinasabi ko kung anong naging rason. Although, hindi naman masama yon na nagde-depensa ka, pero halata na defensive. Nagsasalita pa lang, sinasabi mo na kung ano yung naging rason kung bakit mo ginawa yon. So, it means may fried chicken ka pa. So, kailangan mo makinig muna. Accepting correction. Then, ito yung mahirap gawin sa mga matataas ang pride. Magpakumbaba. Hindi siya yung nauna. So, ba't ako magpapa-apologize? So, apologize when wrong. Then, forgiving those who repent. May mga preacher na nag-confess na sa harap. Isang preacher nag-confess sa harap. Yung isang preacher, no, hindi totoo yan. Nag-confess na yun sa harap, Sabi ni Brother Ron. Sabi niya, muntik na akong tumay doon, James, at suntukin ko. Sino siya para sabihin na hindi totoo yung confess niya sa harap ng church? Sa harap pa ng church yun, So, nandun yung pride. Wala pa sa kanya yung pagpapakumbaba. So, forgiving those who repent. Nagsisi na nga Pero makikita mo naman kasi kung tunay o hindi. Pero pag sa harap na ng iglesia, wala ka ng karapatan na magsabi na hindi totoo. Then, serving without, look at that praise, demanding praise. Serving. Tumulong ka, magsilbi ka, na hindi ka naghahanap ng kapalit na papuri or anuman bagay. Just help. And, hayaan mo na. Ang Diyos ang magpapuri sa'yo. So, giving others an opportunity to serve. Then rejoice when others succeed. Pero, hindi, nandaya. Sa mga Pilipino Pag natalo, dinaya. Sa basketball ba? Yan tayo mga Pilipino Dinaya. Sabi na sa referee, naluto na. Niluto na. Naluto na, Brad. Iba yung tawag ng referee. Niluto na. Okay, refusing to make everything about ourselves. So, yan yung ibig sabihin ng humility na sinasabi dito sa Pilipos, chapter 3. Okay, verse 4 na tayo. Tapos ka na, pakibasa ako. Huwag lamang sa alang-alang na bawat isa sa inyo ang sarili ng kapakanan, hindi pagdirin ang kapakanalan. Okay, so, anong sinasabi na Apostol Pablo dito? Huwag lamang isaalang-alang ang inyong sarili. So minsan, me, I, and myself first. Pero, ang itinuturo sa atin ng Apostol Pablo at ang ating Panginoong Hesus, kung titignan nyo yung flow, ipinangaral muna ni Apostol Pablo yung verse 1, 2, 3, and 4 regarding humility. Then verse 5, sasabihin niya mamaya, ganun din si Kristo ang kanyang ginawa. So tignan niyo yung flow para masilip natin yung sinasabi ng konteksto. So selfishness as, what do I want? Ngunit ang pag-ibig as, what does my brother or sister need? So nakikita niyo yung contrast niya. Yung selfish na tao, anong sinasabi niya? Anong makukuha ko?
Ano ang gusto ko? At ano ang makukuha ko pag ginawa ko ito? Naghahanap ng praise, di ba? Yun yung definition natin kanina, ng recognition, ng kapalit. Pero ang humble na tao, sinasabi niya, ano ang kailangan ng mga kapatid ko sa pananampalataya. So, Paul does not say we must completely ignore our own responsibility. Kasi ginamit niya dito yung look out o isaalang-alang ang bawat isa. Anong ibig niyang sabihin? He says we should not look only on our own interest. Pero tama yung Tagalog niya, isaalang-alang mo rin ang iba. Not only your own self. Yan yung sinasabi ng number 4, looking out for others. So, eto na. I-define na Apostol Pablo anong dapat maging kayo, verse 1, 2, 3, and 4, at eto na yung verse 5. Verse 5, Sister Elsie. Ay, saglit. Tumakbo. Nauna sa akin. Sige. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Okay, yung sinabi ko na sa introduction natin, yung this mind be in you, which was also in Christ Jesus. It means yung character of Christ. Let this mind or let this character be in you. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi yung pag-iisip per se o literal na pag-iisip, kundi yung character ni Kristo ay nasa inyo. Ano yung kanyang character? Mapagpakumbaba, masunurin, pag-ibig, at sakripisyo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Imitate me as I imitate Christ. Ano yung i-imitate mo kay Kristo? Magpapako ka rin sa krus doon? Kagaya ng ginagawa ng iba? Magbuhat ka rin ng krus pag mahal na araw at papaluin mo rin yung sarili mo? Yun kasi ang sinasabi ng Biblia eh. Imitate me as I imitate Christ. Hindi yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya ay itong characteristic of Christ. Yung service, submission, yung pagsunod sa Ama, then concern for others. Yun yung verse 4. Then willingness to suffer for righteousness. Kasi yan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. The mind of Christ is His attitude, way of thinking, yung kanyang purpose, at yung kanyang disposition. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo nung sinulat yan, let this mind or the character of Christ be in you, which was also in Christ Jesus. So yan yung sinasabi ng verse 5. Then verse 6, Brad Doktor, kaya mo basahin yan? Sis. Okay, ano yung sinasabi ng passage na yan? Yung being in the form of God. Sa Tagalog, nasaan yung Diyos? Bagamat, nasaan yung Diyos? Sa John chapter 1, verse 1, sinasabi na doon na the Word was with God and was God. Diyos na siya talaga. At sinabi niya sa John 1:14, and the Word became flesh. Sa John 8:58, Jesus existed before Abraham. Before Abraham was, I am. Nandun na ako. So dito ipinapakita yung eternal o Christ eternal position. Ano siya bago siya naging tao? Siya ay tao. Sabi ng iba, hindi. Kasi nandun yung salitang hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan pagka Diyos nasa verse 6 mamaya. So, yung equal ang ginamit with God. Equal o pagpantay sila sa Diyos. Paano sila naging pantay? Kasi even siya ay creator din. Nandito sa Colossians 1:15-17. All things were created through Him.
And without Him, kung ituloy natin, nothing was made that was made. Kung wala siya, wala ang mga bagay. So, equal. Hebrews 1:3, He is the express image o icon sa Greek word of God's person. So, Jesus existed before His human birth. Sa iba kasi, hindi. Nasa isip lang daw siya noon. Hindi talaga siya nag-exist pa noon. Nasa isip lang ng Diyos. Then John 1:1, saka pa lang daw nilabas yung nasa isip. Yun yung paliwanag ng iba. Hindi pa siya nag-exist nung una pa. Pero malinaw na sinasabi ng even itong talatang ito na siya ay Diyos nung una pa. So verse 7, eto na. But made himself no reputation. Yung reputation, sa ibang translation kasi, ang ginamit na sa baba, tignan niyo yung baba. Kino. Yan yung Greek word niya. Or reputation, or sa ibang translation, to empty himself, or to make oneself nothing. Yan ang ibig sabihin ng no reputation, or kino. So, Christ made himself no reputation. Christ took the form of bondservant, yung form. Tignan nyo ito, yung pag nakakausap kayo ng ibang pananampalataya. Pag sinabi mong brad doon, nakitulad. Pag sinabing, gaya-gaya ka lang brad naman eh. So, hindi ka talaga ganon, ginaya mo lang. Ang ginamit kasing term is nakitulad. It means hindi siya tao. Nakitulad. Nakigaya lang. Yun yung sinasabi niya rito. Hinubad niya ito, yung kanyang pagka-Diyos, at nag-anyong. Alipin, yung unyango ba? Yung unyango ay, di ko alam, nagko-camouflage, ano? Kung ano yung dinikatan niya, magiging ganun siya. Kung dumikit sa green, magiging green din siya. Pag dumikit sa puno, kulay brown, nagiging brown din siya. Pero hindi talaga siya ganun, nakitulad lang. So, ang ating Panginoong Hesus, ipinapakita niya dito na hindi talaga siya dating tao. Nakigaya lang. Yun ang ibig sabihin ng nakitulad. Tignan niyo yung words na yan, ha? Nakitulad o nakigaya lang. Hindi siya tao. Kasi sa verse 6 kanina, nasaan yung Diyos siya. Bagamat siya, nasaan yung Diyos siya, hindi niya pinangnan nito. Bugkos, anong ginawa niya? But made himself no reputation or empty. Kino, it means empty or to make oneself nothing. Hinubad niya. Then, nakigaya. Nung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, nakigaya siya. Saan? Sa isang alipin. Dulos ang ginamit doon. It means slave or bondservant. Nakigaya. Dito, ang ina-explain ni Apostol Pablo dito, yung kanyang pagka-deity, of course, kundi yung ipinapakita niya sa atin, dahil wala naman tayong question sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, yung humbleness. Yun yung ipinapakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Tignan mo si Kristo. Eto siya. Pero anong kanyang ginawa? Hindi niya pinanangnan yung pagkahari niya, yung pagkamayaman niya, kundi nakigaya siya sa'yo. So anong sinasabi ni Apostol Pablo sa atin? Kung kaya ng Diyos na pinaglilingkuran mo, yun naglalang sa'yo, bakit ikaw hindi mo kaya? Yun yung sinasabi niya. So verse 5, let this mind be in you. Yung karakter niya, bagamat mayaman, Diyos, makapangyarihan sa lahat, ngunit hindi niya pinanangnan yon. Anong kanyang ginawa? Nagpakumbaba. So kung kaya niya, nagbigay siya ng halimbawa, ganun din kayo. Yun yung pinapakita ni Apostol Pablo kasi wala namang question sa deity niya, pagka-Diyos niya doon sa mga taga-Pilipos. So, Christ's humility is our, verse 4, number 4, our example. Kung ginawa niya yon, gawin niyo rin. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. And verse 8, how, Brother Larry? Balubhasa ng sumunod sa tao, siya'y
Hinighlight ko yan. Found in appearance of man. Then, anong kanyang ginawa? He humbled himself. Then, anong kanyang ginawa pa? Become obedience even to the point of death. So, tingnan natin yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Dito, sa example natin dito sa kanan. He existed in the form of God. He did not selfishly cling to heavenly privilege, bagamat hinubad niya ito at nakigaya sa atin. He made himself no reputation o he emptied himself. Then he took the form of a servant. He became human. He humbled himself. He obeyed unto death and he accepted death on the cross. Yan yung kanyang sakripisyo. Kanino? Para sa iyo. Para sa atin. Nandito siya, bumaba siya para maabot ka. Ano yung pelikula, Brad? Kung langit ka, lupa ako. Hindi kita maabot. Sabi niya, di ba? Anong ginawa ng nasa langit? Nasa langit ako, bumaba ako para sa'yo. Nasa drama yun eh. Nung nanonood pa ako nung panahon ng mga drama. Kung na mga, hindi pa uso ang Facebook noon. Hindi pa uso ng Facebook noon. So, he cannot claim to have the mind of Christ. We ang ginamit, or you cannot claim to have the mind of Christ. Anong ibig sabihin ng mind of Christ, Brad? Yung character, while refusing to obey Christ. So, hindi mo makle-claim na Kristiyano ka na, hindi mo naman sinusunod yung kagustuhan ng Diyos. Ay, Kristiyano na ako, Brad. Nabaptize na ako. Pero pala absent ka naman, Brad, sis. Ang sabi ng Panginoon, huwag pabayaan ang pagkakatipon. So you refuse pa rin Christ. So hindi mo makle-claim na tunay ka ng Kristiyano. Then Luke 6:46, ano sabi? Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Marami nagsasabi, Kristiyano na daw sila. Pero hindi naman nagsasamba, hindi naman nagpapabautismo, hindi naman sumusunod. So, hindi tunay na Kristiyano. Verse 8, 3 na lang. Brad. Ang pahimasay, ang sumbungan sa inyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan, sa krus. Parehas lang pala nito. Hindi ko nakita yung B doon sa taas. A lang yung in-express natin sa kanina. So, why did Jesus die? Number 1, to demonstrate His love, to provide forgiveness, to reconcile sinners to God, to redeem, and to give us eternal life. Obedience to the point of death. Ang sinasabi kasi ng iba, plan B lang yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Hindi. Kung walang plan, kung hindi siya namatay, ano mangyayari? Walang kapatawaran. Walang reconciliation. Walang redemption. At walang buhay na magpakailanman o eternal life. Walang eternal life. So the cross show both terrible serious of sin and the immeasurable greatness of God's love. So, ito lagi kong ginagamit, pag tinatanong natin ang Diyos, mahal ba ako ng Diyos? So, sasabihin niya lang sa'yo, tuturo niya lang yung krus. Anong ginawa ko dun sa krus? Hindi ko ba ipinakita yung pag-ibig ko sa'yo? Tumingin ka lang dun sa krus. Hindi niya na kailangan magsalita, i-express o sasabihin kung gaano kanya mahal. Turo ka lang sa Diyos. Ituturo ka lang dun sa krus. Okay, then 9. Brad, ulitin mo kay nabasa na pala yung 8 kanina. 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Thank you. So, doon sa kanyang pagpapakumbaba, ito yung nagiging glory niya ngayon. Ano yung kanyang natanggap? Therefore, again, yung therefore, that's the conclusion of the previous verses. Pinadakila siya ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan.
yung highly exalted from the Greek word hyperripso. Hyper kasi sa pag binasa yung etong yan, sa Greek word is hue. Hyperripso. It means highly exalted. Means exalt to the highest place. Exalt to the highest place. So, in biblical thought and name, sa pangalawa yan, yung highly exalted, God exalted Jesus because of His obedience. So, the same din sa atin. Kapag tayo ay sumusunod sa Ama, anong gagawin na sa atin? Itataas din tayo. Yung highly exalted, ano ang ginawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Ang Ama, anong ginawa sa kanya ng Ama? Itinaas siya dahil doon sa kanyang obedience, sa kanyang pagsunod. Anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Bakit siya itinaas? He humbled Himself. He obeyed the Father. And even sa cross, sumunod siya. He followed God, instruction. He obeyed God. Anong ginawa niya? He humbled Himself. Even in the cross. At ano yung naging resulta? Itinaas siya ng Ama. So, yung pattern na yon, pag ganun din gawin natin, sumunod tayo sa utos ng Diyos, hindi kailangan kasama yung pangalawa doon, magpakumbaba din tayo. Magpakumbaba tayo. Anong sabi ng Revelation 2:10? Even till the end, o hanggang sa wakas. Kaya nga, nung bago sa huling hininga ng ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? It is finished. Anong sabi ni Apostol Pablo nung natapos niya ang kanyang takbuhin doon? I have fought the good fight. I have finished the race. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pinag-aralan na ito natin last Sunday, ang sabi niya, it is finished. At sa dulo din ng ating buhay natin doon, ganun din sana yung sasabihin natin, Panginoon, natapos ko na po ang aking takbuhin. It is finished. So, you humble yourself, you obey God, and you become faithful until death. And God will exalt you also. Itataas ka din. Yan yung mga halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya itinaas. At hindi lang yon, binigyan pa siya ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Sa biblical thought, yun yung pangalawa, pag sinabing pangalan, name represent yung character, yung authority, at saka yung status. Dito, inire-represent yung autoridad ng Panginoon. Jesus received the name above every name. Name, it means yung supremacy niya, yung divine honor, and yung Diyos o universal lordship, Panginoon ng lahat ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Kasi sa ibang pananampalataya doon, ano daw ang pangalan ng tunay na Diyos? Hindi mahalaga yung hindi mahalaga. Ang dami niyang pangalan eh. Pero alam mo kung saan tutumbukin nun. Ano ang pangalan ng tunay na Diyos? Anong binigay dyan doon? Yung pangalan sa lalong dakila sa lahat ng pangalan. Anong pangalan kaya yon? Pero hindi literal na name, kundi it means yung autoridad niya. Anong sabi doon sa Matthew chapter 28? All authority is given unto me. Ang sabi ng Panginoon. Yun yung pangalan o autoridad na lalong dakila sa lahat ng autoridad. Autoridad sa langit, sa lupa, ibinigay sa Kanya. Yun yung sinasabi ng verse 9 na to. Okay, then isang verse pa.
isang versikulo pa. Verse 10. Balik tayo kay Sister Rosemary. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng puso na nangasa langit at na nangasa ibabaw ng lupa at na nangasa ilalim ng lupa. Okay, so, every knee will bow. Anong ibig sabihin? So, may dalawang two ways to bow. Number one, bow willingly now. It means you believe, you obey, you worship Him, and serve Him. Kung hindi mo i-acknowledge, yun ang ibig niyang sabihin dyan. Lahat, that the name of Jesus, every knee, o lahat ng creation, yan ang ibig niyang sabihin, ay kailangan i-acknowledge o yumukod o maniwala, magsamba at pagsilbihan siya at sumunod sa Kanya. Those who are in earth or even in heaven, on earth, and those under the earth. It means all creation kailangan manampalataya sa Kanya. Yun yung ibig niyang sabihin. At yung mga hindi na nampalataya naman, even them, ay luluhod din sa Kanya someday. That's number 2. Bow necessarily at when? On Judgment Day. Anong mangyayari sa kanila? Even those who reject Him, yuyukod pa rin sa Kanya. Reject Him now will eventually recognize His authority. Susundin pa rin siya. Doon ka sa impyerno. Yun yung sinasabi ng verse. Every knee should bow in heaven and in earth. Lahat ng creation ay yuyukod sa Kanya. Kung hindi i-recognize siya ngayon, hindi siya maniniwala, walang paraan para maging exemption na hindi ka luluhod sa Kanya. Haharap. 1 Corinthians chapter 5 o 10 verse 5 ba yan? We must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo ay kinakailangan, mas ang ginamit doon, kinakailangan humarap sa hukuman ng Diyos. Walang exempted doon. Yun yung sinasabi nito. Upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod lahat ng tuhod. Haharap tayo lahat. Hindi ka maniniwala ngayon, haharap ka din. Haharap ka din sa Kanya para husgahan ka ng Panginoon. And last verse, Brad Shalom. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. How? So every tongue, it should confess. Every tongue. So every person will acknowledge Jesus. Every nation, believers and unbelievers, no one will deny His sovereign rule forever. Lahat ng dila, bawat dila ang ginamit ni Jesucristo, ipapahayag or i-acknowledge siya. So every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Every knee, every tongue must recognize Him. Kung hindi siya i-recognize, ano mangyayari? Haharap pa rin siya sa hukuman ng Diyos at tatanggapin ang bawat isa ang kanyang gantimpala. So Jesus Christ is Lord. Oops. We almost done. Yung Lord, from the Greek word kurios, Christ is Lord. It means His deity, His supreme authority, His kingship, His right to rule over all creation. So Jesus Christ is Lord. Confess that Jesus Christ is Lord. Tanggapin mo yun na siya ay Diyos, yung deity niya. Siya yung pinakamataas, dakila sa lahat. Siya yung hari, at siya yung right to rule over all creation. Yun ang ibig niya. Confess. You acknowledge Him as your Lord. Christ is Lord. Meron pa. Number 3.
So yung confess Jesus Christ is Lord, pag ikinonfess mo ang si Kristo, anong mangyayari? Matutuwa ang Diyos. Ikalululhati ng Diyos. So if you acknowledge Christ, God, winalwalhati ang Ama. Winalwalhati ang Ama. So, this confession brings glory to God the Father. You honor also the Father, fulfill God's eternal plan, reveal God's wisdom and love, and magnifies His work of redemption. Kasi kung di natin ina-acknowledge ang Ama, anong sabi niya? If you confess me before my Father, I will also confess you to the Father. Kung in-acknowledge mo siya, i-acknowledge ka rin niya sa Ama. Yun yung kagandahan niyan. Okay, then last. Yung humiliation and exaltation ng ating Panginoong Hesus. So, anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Nasa conclusion na tayo. He made Himself no reputation. Ano ang ginawa sa kanya ng Ama? God highly exalted Him. Then, He became servant. Anong ginawa sa kanya ng Ama? Ginawa siyang Diyos, Panginoon ng lahat. Then, He became human likeness. Anong ginawa dito? He received name above every name. Then, He humbled Himself. Sa dulo, ano mangyayari? Every knee will bow. Then, He obeyed unto death. Every tongue will confess. He died on the cross. He reigned. He reigned to God's glory. So, yan yung verse 1 to 7, 8, then 9, 10, and 11 dito sa exaltation niya. So, ano yung lesson makikita natin dyan? The same din. Kung magiging ganito tayo, sa kabilang side, magiging humble tayo, no reputation, it means ipanguna mo ang iba. He becomes servant, maging servant ka din sa iba. And He came into human likeness, yung example na ipinakita niya. Humbled Himself, maging humble ka din. Sumunod ka until death. So, ito rin yung gagawin sa atin. Hindi tayo bibigyan ng dakilang pangalan. It means, isasama niya tayo saan? Kung nasaan siya ngayon. So, yan yung pinag-aralan natin. Wow! Haba pala nun. So, verse 1 and 2, unity begins with the right attitude. Right attitude. So, selfish ambition, ano mangyayari? Masisira. Yung selfish at saka pride, yan yung kalaban ng unity. Then, consider the needs of others. So, no Christian is too important to serve. Then, obedience demonstrate yung pagpapakumbaba. So, the cross should change how we treat people. And God exalt humble, and everyone must recognize, confess, and every knee and every tongue will confess Him. How? So, the same din yung kanina yan. So, the mind of the world say, dito sa baba, ito yung descendant kasi, promote yourself, protect yourself, demand your right. That's the mind of the world. Pero ang sinabi ni Apostol Pablo, let this mind also, anong karakter? Hindi yung kabila, yung world, kundi yung kay Kristo. Pag nasa atin yung mind ni Christ o character of Christ, ano mangyayari? Humble yourself, obey God, serve others, and willing to sacrifice. Yan yung invitation sa hindi pa nananampalataya. So, any question? Medyo mahaba-haba pala yun. Buti na lang, kumain na tayo. Any question o additional insight? Brother Don? Wala. Okay. Malinaw? Yan yung kagandahan ng verse by verse study kasi makita mo yung flow ng pag-aaral.
Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ipinakita doon kung paano naging humble si Kristo at ganun din sana kayo. Let this mind be in you. And that let its mind be in you, it's a command doon. Let this mind be in you, it's a command. Maging utos yun ng Panginoon na maging ganito sana tayo. Yung mind ni Kristo, yung karakter ni Kristo. At kagaya ni Kristo, nagpaka-humble siya at itinaas siya ng Ama. At someday, itataas din tayo sa katabi ng ating Panginoong Hesus. Saan? Sa langit. Sino may gusto nun? Anong kailangan natin gawin? Minsan mahirap lunukin yung pride doon. Pero dahan-dahan naman. Dahan-dahan. Hindi naman agad napakinggan mo na yan, humble ka na agad. Minsan nagpaalala sa atin, gusto mong ilabas, pero wag na nga lang, baka maging mayabang pa ako. Nandun pa ako sa stage na gano'n, na tinatanggal yung mga dating pag-uugali. Although minsan, lumalabas pa rin, kaya sinasabi ni Mrs., parang di ka preacher. Ay, oo nga pala, preacher pala ako. So at least nare-recognize natin at nagmamature tayo. At chapter 1, continue to grow. Continue. Yung pagiging matured ay hindi isang araw lang, instant agad, hindi. Okay, thank you very much. Sana mga kapatid nakatulong yung mga salitang pinag-aralan natin. Isang kanta, Brad, at tayo na tayo. At si Don, Brother Don, ang closing prayer natin. Maraming salamat, Brother James, sa makaliwanag ng Bible study. On the page Wala pa. 306. 306. 306. At pagkatapos, pangalan ni Brother Don, sa closing prayer. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. Firm in the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Here on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay. Light of the world, my darkness slain. And bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since first has lost its grip on
precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Let us pray. Our dear loving Almighty Father, thank you, Lord, for giving us this wonderful chance to be together, to study your word, to always have that hunger and thirst for your words that will satisfy our thirst for your knowledge of your word, for our desire to be with you forever in heaven. Thank you, Lord, for this wonderful lesson in the book of Philippians chapter 2, the first 11 verses, that has revealed to us and enlightened us about the mind of Christ, that we must imitate it, we must copy it, duplicate it, so that just like Christ, who obeyed his purpose, humbled himself and glorified by you, Lord, we too, by our humility and obedience to your word, we too will be glorified on Judgment Day and enter the gates of heaven. We do hope and pray, Lord, that everything that we have learned today, we will be able to instill in our hearts and minds and never to forget it and always apply it to our day-to-day lives. And for those who are yet to obey the gospel, as our preacher has taught us, we cannot say that we have the mind of Christ if we did not obey His word. We hope and pray, Lord, that may today's lesson be a good foundation for those who have yet to obey the gospel, as it will give them better enlightenment of what is desired of God for us to receive the glory of salvation. As we depart from this place, Lord, please bless us with safe travels, that we may arrive home safely to our respective homes. All these things, Lord, we humbly ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you po. Galing ka trabaho? Kapoy na. Antok na. Antok na si Dudong. Ay, naka-live pa. I-off muna natin. Bye-bye po. Bye-bye. May nanonood pa.